Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence na ako ipakukulong. Ipakukulong kaya? Or kung malaman na itong mga sangkot na kongresista tungkol sa flood control projects ay kinurakot nila, nako, tutugisin kayo ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Rodante Marcoleta. Ayon sa latest news ngayon kabibig ha, sabi ni Senator Pampilo Lacson, 67 kongresista kontratista ng sariling project. Grabe naman yan. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na umabot sa 67 kongresista noong 2022 ang umano'y nagsisilbiring kontraktor ng kanilang sariling infrastructure projects, lalo na sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Isang malinaw na conflict of interest at patunay umano'y ng matinding korupsyon sa pamahalaan. Tingnan nyo kabibig ha, yan ang na-gather na information ni Senator Ping Lacson. 67 ka mga kongresista na kontraktor ng sarili nilang proyekto. Nako po. Sabi pa dito, noong 2022, pagsimula noong bagong kongreso noon, sabi nung kaibigan kong kongresista, ang huling bilang ko 67 na. Pero alam ko meron pang iba. Panayam yan sa DZRH 2x2, sinabi ni Lacson na ang mga kongresistang ito ay direktang nakikinabang sa mga proyektong pinupunduhan ng gobyerno. Isa raw sa mga ginagamit na butas para sa korupsyon ay ang dredging projects na madaling malusutan. Lalo yung, sabi ni Ping Lacson, lalo yung dredging, yun ang pinakamadaling lusutan pala. Lutusan. Konektado ang pahayag ni Lacson sa utos ni Marcos Jr. na paimbestigahan ang mga palpak at anomalyang flood control projects. Giit ni Lacson, ang ganitong sistema ay nagresulta hindi lamang sa substandard o kulang-kulang na infrastruktura, kundi pati sa mga ghost projects, mga proyektong pinundahan, ngunit hindi naman talaga na ipatupad. Sabi ni Lacson, sabihin mo nang gumastos ka ng 15 to 20%. Kasi panahon ni na pulis, ganun 65% yun sa mga legislator na iwan sa kanya yung 35%. Grabe no, 65 ang makukuha sa mga kongresista, tapos 35% na lang ang makukuha sa mga kontratista. Nanawagan din siya sa Administrasyon ni Marcos na matatag na isang independent body upang imbestigahan ang mga irregularidad, dahil kung ang mga mabatas pa rin ang mangunguna, baka wala ring managot. Tama mga kabibig. Bakit over the years, parang bakit directly proportional yung pag-akyat ng flood waters sa pagdagdag ng ating budget para sa flood control? Ito na kabibig ha, pakinggan natin si Senator Marcoleta sa kung ano ang kanyang plano sa mga corrupt na kongresista. Nako, grabe, nakaka-intriga to kabibig. Ano kaya ang gagawin ni Marcoleta? Ngayon siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kabibig. Makinggan natin mga kabibig ha. Eto na. Nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ano na po ang inaasahan? At meron na po ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ang ganun ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yun. Oho. Naka-wheelchair yun, pero very competent, ha? Okay. Matagal na Opo. siya roon at ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang ano yun. Meron talagang May composition. tao yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong. Parang kung sino-sino lang ng mga yung mga anong tawag din sa mga nasa television na ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Oho. Doon hindi.
Ganun pala Kasi yan. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yung tatlo na yon, Opo. kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan eh, na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sabing rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May meron kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo lang siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa ay hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At Kakaiba. doon na, kahit walang resolution doon eh. I mean, moto proprio pa. Moto proprio, Opo. pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang Kanyang zona. zona Flood kamakailan. control. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Correct, Oo. correct. Napansin Tama. din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. Tama. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? O, yun na nga. Ano Tsaka sabi? May mga pasaring Mahiyaman. Hindi Kaya pa sa kayo. akin, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Oh, tama. Mahiya naman kayo. Mahiya. Kasi, sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po na nasa... Mababata. Ano yung mambata? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, ano eh, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Kasi Malag ka. isipin mo pagka ikaw ay binaha, napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat, Sira, nawala. yun, pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka, pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Correct. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At may Kaya nga, kulang-kulang sa at, pupang hindi nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Nagiging worse. epekto. Mhm. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oo. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit ng ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga. Oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oo. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay, kontratista, opo. Oo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oo. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa Nako, sige harap na. ng pulungan na yun din. Kasi Sa yung palagay mga, mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment nakalagay yung pangalan ng congressman? Kaya nagmamaang-maangan pa. Oh. Di ba? Isa yun, isa yun. Oo. Di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sen? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko
17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo, Mm-mm. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Siyempre, sasabihin mo, sige, isipin ko. Baka naman gusto mo kung, isipin ko nga, di ba? Ayun. Oh. Oh. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga direksyon ang kanilang bawat hakbang Mm-mm. at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. Correct. At saka magparatang. Minsan, oh. Correct. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Oh, parang nahihinuha ko na. Kasi, Nako. kasi tinangka ko na naipatawag. Doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Yan po mga kabibig ang tawag dito, reaction ni Senator Marcolita. Malalaman natin sa susunod na mga araw kung meron ba talagang Senate hearing tungkol sa flood control projects at mga kongresistang sangkot sa korupsyon nito. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.